Napatay ang pangunahing leader ng Hamas kahapon lamang July 31, taong kasalukuyan, sa isang airstrike sa kabisera ng Iran. Ayon sa Iran at sa militanteng grupo, sinisisi nila ang Israel at US sa pagpaslang sa kanilang leader na si Ismail Haniyeh, at ang supreme leader ng Iran ay may binitawang mga maanghang na salita laban sa Israel. Ayon naman sa Israel, handa umano sila sa kahit anong senaryo at handang pagbayarin ang sinumang magpapamalas ng dahas sa kanila. Si Ismail Haniyeh ay isang prominenteng Palestinian political figure na tanyag sa kanyang papel bilang leader ng Hamas, isang Palestinian Islamist organization. Ipinanganak noong January 29, 1962 sa Al-Shati refugee camp sa Gaza. Ang pamilya niya ay galing sa bayan ng Al-Mashdal na ngayon ay Ashkelon, pero napalayas noong digmaang Arab-Israeli noong 1948. Kaagad sumali si Haniyeh sa Hamas pagkatapos ng pagtatag nito noong 1987 sa panahon ng unang Intifada, isang pag-aalsa ng Palestinian laban sa pananakop ng Israel. Mabilis na umangat ang ranggo ni Haniyeh sa Hanay dahil sa kanyang mga kasanayan sa organisasyon at dedikasyon. Noong unang bahagi ng dekada 90, si Haniyeh ay naging isang malapit na tagapayo kay Sheikh Ahmed Yassin, ang spiritual leader at tagapagtatag ng Hamas. Nagsilbi siya bilang kalihim ni Yassin at naging mahalagang bahagi sa pamamahala ng organisasyon. Lumahok ang Hamas sa Palestinian legislative election noong 2006 at nakamit ang isang mahigpit na tagumpay. Itinalaga si Ismail Haniyeh bilang Prime Minister of Palestinian Authority, namuno sa gobyernong pinamumunuan ng Hamas. Noong 2007, kasunod ng marahas na salpukan sa Fatah, ang Hamas ay nakuha ang kontrol sa Gaza Strip. Nagpatuloy si Haniyeh na maglingkod bilang de facto leader ng Gaza sa kabila ng international isolation at economic blockade. Noong 2017, si Haniyeh ay nahalal bilang pinuno ng Hamas na pumalit kay Khaled Mishaal. Ginawa nito bilang pinakamataas na pinuno ng Hamas na responsable sa mga gawain ng organisasyon na kaugnay sa estratehiya at diplomasya. Bago ang pagkamatay sa leader ng Hamas na unang mapaslang sa isang airstrike ang isang senior leader ng Hezbollah nitong Martes lang. Ang senior commander ng Hezbollah na si Fuad Shukr na itinuturing na nasa likod ng rocket attack sa Israeli-occupied na Golan Heights na kumitil ng 12 kabataan nitong nakaraang Sabado. Si Shukr din ang itinuturing na nasa likod ng pagbomba sa Marine Corps Barracks sa Lebanon noong 1983 kung saan umabot ng 241 American service members ang nasawi. Gaya ng binitawang pangako ng Israel na magbabayad ng malaki ang Hezbollah, si Fuad Shukr ay napaslang sa isang airstrike. Ngunit sa kasamaang palad, nadamay ang 3 kababaihan at 2 bata sa airstrike na iyon. Matapos paslangin ang senior commander ng Hezbollah, agad na sinunod ang pagpaslang sa leader ng Hamas na si Haniyeh. Ito ay naganap mga bandang 2:00 ng madaling araw habang nagpapahinga ito sa isang guest house sa kabisera ng Iran, ang Tehran. Matapos niyang dumalo sa inaugurasyon ng bagong presidente ng Iran. Dahil sa nangyari, ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay sinabi, "Revenge was our duty and that Israel had prepared a harsh punishment for itself by killing a dear guest in our home." Agad naman naglabas ng pahayag ang Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu at ayon sa kanya, Israel will exact a heavy price from any aggression against us on any front. Samantala ang Hamas naman ay sinabi na sa pagkawala ng kanilang leader ay dadalhin nila ang digmaan laban sa Israel sa mas mataas na level at siguradong magkakaroon ng nakakakilabot na resulta.
Samantala, ang Iran naman ay nagdeklara ng 3 araw ng pagluluksa at ipinag-utos na direktang atakihin ang Israel habang ang US ay may responsibilidad din dahil sa suporta nito sa Israel. Idinagdag pa ng Supreme Leader ng Iran na tungkulin nilang ipaghiganti ang pagkamatay ni Haniyeh dahil ito ay napaslang sa loob ng Iran. You killed our dear guest in our house, and now have paved the way for your harsh punishment. Ang Israel ay hindi direktang nagkomento sa naganap na airstrike kung saan napaslang ang senior commander ng Hezbollah at leader ng Hamas. Ngunit sinabi ng Israeli Prime Minister sa kanyang mga kababayan na maging handa. Ang matinding pagsubok ay paparating pa lang dahil ang kaguluhan sa Middle East ay mas lalong lalala sa mga darating na araw. Dahil sa insidente, in-update ng US ang kanilang travel guidance para sa mga mamamayan na pinapayuhan silang huwag maglakbay sa Lebanon dahil sa pataas na tensyon, at ang UK Foreign Secretary ay nananawagan sa mga mamamayan na umalis na sa bansa. Maraming airline ang nakansila ng mga flight patungong Beirut, habang inaasahang iaanunsyo ng United, Delta at British Airways ang suspensyon ng flight patungong Tel Aviv. Ngayon ay siguradong gaganti ang Hezbollah, Hamas at ang makapangyarihang Iran.